Ay, nagulat ho ako dito sa binabanggit ho ng isa po sa mga abogado ng biktima ng EJ case, yung extrajudicial killings na si Attorney Cristina Conti, hinggil sa paghingi ng depensa, yung sa abogado po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ng mga ID o pasaporte, national ID, sa mga sinasabing kaanak ng biktima ng EJ case na kung saan ay yung iba ay magsisilbing testigo. So ayon po kay Attorney Cristina Conti, ito raw po ay anti-poor. Diyos ko pong buhay ito, pati dito sa kaso, sabihin anti-poor. Ako bilang pananaw at halimbawa ikaw ay abogado ng depensa o ni dating Pangulong Duterte, normal lang ho na, 'di ba, ikaw mismo ay tiyakin mo na ito ba talaga ay naging biktima ng extrajudicial killings. Yung ikukumpirmahin lang naman, mga kababayan. Tapos sisisingitan mo na anti-poor, parang ang layo naman ho. Hindi ko alam kung bakit ganito ho ang naging pahayag ni Attorney Conti. Na kapag ikaw ay titestigo, hihingan ka ng ng ibang mga credentials, katunayan, tapos hindi mo maibibigay, alba pasaporte o national ID, ay anti-poor dahil yung mga biktima raw, yung mga kaanak ay mga mahihirap. O siguro sa passport, may bayad 'yon. National ID, wala namang bayad 'yun eh. 'Di ba? Anti-poor ba 'yon, Attorney Conti? Kumisan talagang ay grabe ho mga abogado natin. Pero sige, tignan na natin. Ito, pakinggan nyo ho, itong binabanggit ho ni Attorney Conti na sinasabi na dahil sa nangihingi ng mga totoong mapagkakilanlan, ito hong abogado na si Attorney Nicholas Kaufman, anti-poor na raw ho, sabi ho ni Attorney Conti. Pakinggan ho natin para mas maganda liwanagin ho natin sa ating komentaryo. Ito ha, pakinggan nyo ho. Status as a victim para magkaroon ng personality doon. Ayun. Kaya, yung bottom line nung dapat yung ID, passport, kailangan national ID. Hindi daw pwede yung affidavit. Aba, yung konteksto po natin, yung mga biktima, mahihirap. Hindi sila basta-basta kumukuha or makakakuha ng passport. Yeah. Kumbaga, alien para sa kanila na lumabas ng bansa. Oo. Mag-ibang mag-ibang probinsya nga lang, para lang bumisita ng pamilya siguro. O kaya, bumisita maghanap ng trabaho. Pero yung passport, hindi po lahat. Sana kilalanin yung sitwasyon talaga dito. So, Attorney Conti. Okay, so yun ho. Pero ang narinig ko ho, mga kababayan, hindi lang naman passport eh. Isa yon, passport or national ID. O di ba may proyekto ho ang gobyerno na magkaroon po ng national ID ang lahat po ng mga Pilipino. Pwede na ho ito, wala hong bayad yun ha. Pero bigla mong sasabihin na ito ho ay anti-poor dahil sa mga mahihirap yung mga biktima, yung pamilya na biktima ng EJ case, parang malayo. At nga sinasabi, parang bakit kini-question pa ho nitong senator ni Conti, pati yung attorney Joel Butuyan ba yun, na isa rin sa mga abogado ng EJ case, na bakit nagihigpit ngayon yung mga abogado ni si Attorney Kaufman, abogado ni dating Pangulong Duterte. Natural lang ho. Yung bangko nga ho 'di ba, magbubukas ka ng account. Katakot-takot na hiningi sa yung ID. 'Di ba? Talagang government issued ID kinakailangan. Ito kaso ito. At nakasalalay ho rito yung buhay po ng akusado ni dating Pangulong Duterte na maring siya po ay makulong ng habang buhay o kung ano man na ihatol sa kanyang kaso. Kaya't normal lamang sa panig ng depensa na lahat ng paraan ay gagawin mo. Hindi pwedeng kung ano sinabi ng mga nag-aakusa, tanggap ng tanggap. Makukulong kanyang kliyente. Kasi ang una pong misyon ng isang abogado ng depensa, kaya kinuha niyan, ipagtatanggol. Kaya ang tawag ko dyan sa wikang Pilipino sa abogado ay tagapagtanggol. Kapag yung akusado naman, tawag ko dyan defense lawyer. Siya po ang magdidepensa sa akusado. Diba? At yung sa paglilitis naman, yung sa prosecution, yon. Ito, tulad ho yung mga biktima ng mga di umano EJ case. So,
ipupuso nila, gagawa sila ng pamamaraan at maglalabas ho sila ng mga ebidensya na para patunayan na itong akusado na pinagbibintangan ay guilty sa kanyang mga ginawang kasalanan o krimen. Ganun ho yun. Nagtataka ako talaga, ay Diyos ko po, buhay to talaga naman. No? Biro mo, sabi, bakit gano'n? Naghihigpit ang yung abogado ni Duterte na kinakailangan na ang testigo o yung mga biktima ng EJ case ay hingan pa ng pasaporte o national ID. Opo, normal lang ho yun kasi kinakailangan, ikaw, alam ba, may lumabas na tao, testigo, o ikaw nagkaakusa. So, ikaw ba itong totoo ito pangalan, alam ba, Juan de la Cruz. Ikaw ba talaga itong si Juan de la Cruz? Ikaw ba talaga yung kaanak ng biktima ng EJK? So, normal lang naman ho ito na tiyakin kung totoo ba o paano. At parang ang mga interview ho nito nila Atty. Conti, parang lumilitaw magsisimula na po yung yung paglilitis. Hindi pa ho. Kasi mismong sa spokesman, kasi sabi rin Atty. Claire ganun, hindi pa ho mag-i-start ang paglilitis Kaya nga marami pong pintas dito sa ICC. Biro nyo, yung nakaraan ay tinanong lang si Pangulong Duterte at kung ikaw ba ito tapos na. Hintay ng 6 na buwan. O ngayon, eto, merong susunod sa matapos po ang 6 na buwan, saka muling harap. Ito pong si dating Pangulong Duterte at hindi pa ho ito pagsimula ng litis Yung paglilitis hindi pa ho. Ito yung pagkumpirma pa lang ho sa kaso. Ito, pakinggan ho natin para magkaroon po tayo ng dagdag kaalaman yung ating mga suki, yung ating mga listeners at viewers dito po sa YouTube channel. Ito. Well, first we need to explain maybe shortly what is the confirmation of charges hearing. It's not a trial, it's not a mini trial, it's a phase that allows the judges to decide whether or not the case should go to a trial. So when we have an arrest warrant, that means that the judges have only seen the evidence presented by the prosecutor without counter-argumentation by the defense. So the confirmation of charges hearing is the moment for the defense to present its own argumentation to kind of test the evidence that is presented by the prosecutor. And that would allow the judges to know whether or not the case should move to a trial. Also, is the moment where, for the first time, the judges would be also listening to the legal representation of the victims that would be authorized to participate in the hearing. Victims are not... Okay, so yun lang ho, mga kababayan. At confirmation of charges at dito malalaman, siyempre magrepresenta yung depensa at yung sa prosecution kung dapat bang maituloy itong kaso. Kasi ito hindi pa ho ito formal na paglilitis. Bagamat ang parang ipinapakita na ho ng ilang mga abogado ng EJ case. Tako, sisimula nang nililitis na doon si Duterte sa ICC. Di pa ho. Kaya nga marami ho ang nagsasabi na bulok itong ICC. Biro mo, napakatagal ho. Napakabagal ho ng pagbibigay ng hustisya. Sabihin natin na maka-Duterte ka man o hindi, at nakikinsipan ka man o hindi dito po sa EJ case. Pero napakatagal ho dahil sa ang sinasabi nga, kaya nga dinala dyan po sa ICC yung kasong ito dahil sa para mabigyan ng hustisya yung mga biktima ng di umano EJK. Pero sa tagal ho, alam mo, di ba? Kaya nga pag sa tagal ho ng pagkamit ng hustisya, parang nagkakaroon po ng injustice, di po ba? So, yun ho. At sa ganitong mga panahon, talagang magbabalitaktakan at gagawa ng paraan po ang panig po ng depensa, yung mga tagapagtanggol ni Pangulong Duterte, para talagang busisiin. Kaya nga yun nga sinasabi ko yung nihinigpitan na, ilan libo ba ang inyong testigo, saan yung mga ID? Para matiyak lang na talagang ito yan. Ito bang ID na to? Kamag-anak ito nang namatay. Di umano, ganito. So, normal lang ho yun. Kasi, ang natatawa ko parang binabatikos tapos isiningit pa ho yung anti-poor sa mga witness. Kamot batok ako lagi. Pero, nagawa nila pa nilang ianggulo ni Atty. Conte na anti-poor yung paghihingi ng passport o national ID. O sige, sa passport, huwag na silang kumuha kasi baka mahirapan po sila, di ba? Kukuha pa ng appointment, may bayad ho dyan.
O di ano na lang, yung national ID. Pero yung binabanggit mo, kung passport, Attorney Conti, total, yung mga testigo naman yan, di ba, paharapin sa ICC, mag-a-abroad sila. Di ba? Punta dyan sila sa The Hague, Netherlands, pakunan nyo ng passport. Para pag punta ron, tapos ibigay nyo na yung kanilang itong mga pasaporte na ito, at yun na po, or bilang ID. Siguro kahit anong government-issued ID. Yun naman kasi, di ba, kahit sa bangko, di ba, mag-withdraw ka o kung ano man, hiningan ka ng government-issued ID. Di ba? So, normal lang ho ito, mga kababayan. Kaya lang, yung iba, parang pinalilitaw at parang laging gustong gamitin yung issue po ng mga mahirap. Anti-poor daw, hihingan mo ng ID para tiyakin na ikaw ang kumakatawan dito sa biktima ng di umano'y EJK. Ay, nako. Ewan ko lang ho, mga kababayan, tabayan ho natin, pero September pa ho, napakatagal pa ho. Ito hong hindi pa nagsisimula ang paglilitis sa confirmation of charges. Kukumpirmahin at kung titimbangin lahat, ipipresenta yung ebidensya. Tapos, magpapasya ang ICC, yung tribunal, kung itutuloy o hindi yung formal na paglilitis na crimes against humanity laban po kay Pangulong Rodrigo Duterte. So kung sa ICC, sa tingin ko, mas matagal po yung hustisya na makamit. Biruin nyo, ang tagal na ho, aabot 6 na buwan. Tapos kung dito lang ho sa Pilipinas, mas mabilis ho na maibigay ang hustisya. Ewan ko lang bakit minabuti ho nila na dalhin pa sa ICC, samantalang dito po sa Pilipinas ay gumagana naman yung ating justice system. May korte po tayo, hanggang Court of Appeals, Supreme Court. Pero nandiyan na ho yan, so abangan na lang ho natin, mga kababayan. At sana yung mga biktima di umano ng EJ case, maging rin ho kayo Kayo po ay maging maingat at mapagmasid. Kasi baka nagagamit na rin ho kayo para lang pabagsakin ng todo ito pong pamilya Duterte o si dating Pangulong Duterte. Yun lang naman pero ang tunay ho talaga, kasi sa akin lang ho ito pananaw, kung talagang gusto niyo po ng mabilis na hustisya, dapat dito po sa Pilipinas dahil sa kompleto ho rito, mabilis ho. At mas madali ho, di ba? Pagdating ho, basahan agad ang demanda, tapos yung paghihiring, ang bilis ho di ba? Tapos yung pagpipresenta ng mga testigo, andito ang bilis Ito pupunta pa sa dahig. Layo pa, 'di ba? Tapos iba ho yung kanilang sistema. So, kung yun talaga, kung gusto lang ho natin na magkaroon po ng mabilis na hustisya sa mga biktima di umano ng EJK sa ilalim ng Duterte administration. So, ilan po. Kaya may mga ID ganyan para makumpirma, baka kasi 'di ba, may magkamali na naman na namatay pala 2024 sa panahon na ng Marcos Jr. administration, naisama pa ron, naibintang pa ho kay Duterte. So mas maganda ho yan. Ako, pananaw ko, hindi po anti-poor yung paghingi ng pasaporte o national ID. Kung walang pambayad sa passport, national ID, libre ho. Kuha na ho kayo sa ating gobyerno. Okay, sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe, subscribe na po kayo dito po sa ating YouTube channel. At para kayo po ay laging updated dito po sa ating mga pagtalakay, pagkomentaryo sa mga mainit na issue na importante po dito po sa ating bansa. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.